Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Freya Girl. But please hide my real identity, Chin. Lalong-lalo na ang Facebook account ko. I used to think na mas magaling ako sa mga relatives ko. Marami kasing magpipinsan, mga babaeng katulad ko, kasing edad ko din. Pero iniisip ko talaga I was better than them. Alam mo yung sobra kong pinipintasan yung mga accent nila. I even mock their accents, pronunciation, making fun of their traditions. Tapos minamaliit ko yung mga struggles nila. Nasanay akong ganun. At akala ko, okay lang yun. My family would try to correct me. Pero binabaliwala ko lang. Sabi ko, joke-joke lang gani. Pero hindi ko alam na marami na pala akong nasasaktan. Pero feeling ko, napaka-cool ko. And one day, I realized how wrong I was. Nagkasakit ang lola ko dahil lola's girl ako, Chin. Sa kanya halos ako lumaki. Pero nung nagkasakit siya, bumalik ako sa kanila at na-forced ako to spend more time with my relatives. Kasi nandun din sa lola ko, halos ang mga pinsan ko nakatira. At first, parang nahihiya ako sa kanila. Pero nakikita ko kung gaano nila ka-love si lola. Kung gaano nila inaalagaan si lola. And I began to understand the importance of family. As a teenager, noon, I thought kasi I was above my family's traditions and values. Kaya masyado akong pintasera. Pinapagalitan ako paminsan-minsan ng parents ko. Pero nagro-roll lang yung eyes ko. Pakialam nila. Kinokorek ko nga sila eh. Kaso pinagtatawanan ko din kasi. Yung lola ko, sinusubukan din kausapin ako. Hanggang naikwento niya yung history ng family namin at ang culture namin. Tapos ini-interrupt ko pa siya. Tapos sinasabihan ko pa yung lola ko, Lola, paulit-ulit na yan, boring na masyado. Tapos old-fashioned. Tapos yung mga relatives ko kasi baduy ko manamit. Kasi nga, nandun lang sa bukid. Unlike sa amin, na nakapag-aral din sa private schools. Pero dati doon ako lumaki, Chin. Kasama sila. Kasama si Lola. Pero kasi natatawa ako sa kanilang mga mannerism. Yung manang masyado kung magdamit, baduy, tapos yung mga pananalita nila. Tapos hindi nila halos maintindihan kahit common words lang ng English. Sobra akong pintasera talaga. Pero matagal bago ko na-realize ang lahat. And everything changed when my grandma fell ill. Na-hospitalized siya. Tapos yung pamilya ko, mga relatives ko, nakapaligid sa kanya. Para bang nakita ko na talagang gustong bisitahin siya. Lahat ng relatives namin. So ako itong masyadong nagmamalaki na akala ko ako lang ang love ni Lola. Pero nakikita ko, mas marami pa pala siyang love at maraming nagmamahal sa kanya. I started to see my relatives in a new light. I learned about their struggles. Hindi pala biro yung kanilang mga sakripisyo. Yung mga struggles nila sa buhay, pero kontento sila at masaya kung anong meron sila. Nakita ko din, may mga talents din pala sila. Nagkakantahan, enjoy, magpipinsan.
nakita ko na parang ako lang pala ang malungkot ng kabataan. Unlike sa kanila na ang saya-saya. Their strengths and their passions. I realized that everyone has a story to tell. And mine, hindi lang the only one that mattered. Kung ikukumpara ko pala ang story ko kesa sa kanila, walang-wala ako sa kalingkingan. Mas marami silang wisdom. Mas marami silang lessons in life na natutunan. Alam mo yung nagde-decline na yung kalusugan ng lola ko. Pero grateful ako to have my relatives by my side. They supported me through a tough time, and I saw the value in our relationships as our relatives. And looking back, nahihiya ako sa kanila of how I used to behave. Nagsisisi ako mocking my relatives and not appreciating their love and support and their struggles. Kaya natuto akong maging empathetic, naging maunawain. Nakita ko ang totoong kulay ng buhay sa kalagayan nila. Hindi pala dapat ako magmalaki. Dapat sila yung magmamalaki sa akin. So I'm working to rebuild the relationship between us na magpipinsan. Alam mo yung natuto akong makinig sa kanila. Yung hindi na ako naboboard sa mga kwento noon. I started to learn about their lives, their struggles, and their triumphs. Yung mga mumunting victory lang ang saya-saya na nila. Yung kukonting achievements at nalaman ko mga pinsan ko puro honors sa school. Samantalang ako nakakahiya. Wala pala akong dapat ipagmalaki dahil mas matalino pala sila kaysa sa akin. Baduy man silang manamit, maganda man ako manamit, pero wala ako sa kalingkingan ng brains nila. I also heard stories about my ancestors, about our family's history, about the sacrifices they made for us. I realized na hindi lang pala quirky yung relatives ko or old-fashioned. Meron din sila kanya-kanyang mga komplikasyon pero napagtatagumpayan nila with their own experiences and perspectives. Hanggang sa lumisan ang lola ko. Sobra akong devastated. I realized too late how much she meant to me. Siya yung nag-alaga sa akin, pero mga relatives ko ang andyan para sa kanya. Ako, iniwan ko siya. I realized how much I had taken her for granted. And as I looked around at my relatives, who were grieving, pero buong suporta binibigay nila. Nakakahiya kay Lola. Ako pa naman yung pinakapaborito niyang apo. Pero ako ang lumayo sa piling niya. Nung kasagsagan ng pagkakasakit niya, bago pa siya na hospital at dumating ako, mga relatives ko, mga pinsan kong nag-alaga sa kanya. Matagal niya na daw akong tinatawag, pinapatawag, pinapabisita. Pero ako lang ang walang gana. Ang sama-sama akong apo. Ang sama-sama akong tao. I felt a deep sense of regret. Kaya lahat pinagsisisihan ko, yung kutsain sila, minamaliit sila. Yung tradisyon na minamaliit ko, galing din pala ako doon. I regretted not being more understanding, more patient, and more kind. I realized that family is everything. At precious dapat ang relasyon ng magkamag-anak. Kaya, unti-unti akong bumabawi sa kanila. Nagkwento na din ako. Tapos, nakikinig din sila. Yung true sa kanila, deep inside their hearts, walang halong kaplastikan. Ako lang pala ang plastic.
It's not always easy. Sometimes, namimintas pa din ako. Hindi talaga nawawala sa pagkatao ko. Pero unti-unti ko nang binabago. Pero grateful ako for the lessons I learned. And I hope that others can learn from my mistakes too. Chin, husgahan niyo man ako. Pero tanggap ko, nagsisisi naman na ako. At unti-unting nagbabago. Pero hanggang ngayon, ang sama-sama ko pa ring apo. Yun ang tingin ko sa sarili ko. Hindi man lang ako nakabawi kay Lola. Thank you for reading my story. At hanggang dito na lamang ang inyong kamags, Freya, girl. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.